Hindi. Wala nangyayari. Hanggang sa dumating na lang talaga na si Lord na yung gumawa talaga ng way. Pero I have to obey talaga. I have to obey. Ilang beses yun na parang binibigyan ako ng pagkakataon na, alam mo yun, hindi ko alam kung maayos pa, pero makakapag-usap kami. Nag-o-obey ako, tumatalikod talaga ako doon. Hindi talaga. Alam mo yun, sobrang iyak ka na, pero kailangan mo talaga mag-obey kay Lord kasi gusto mo bumalik sa Kanya eh. Gusto mo i-save ka niya eh. Sinisave ka niya. Ang hirap naman kasi kapag sinisave ka, pumipiglas ka, mahihirapan ka. Kaya dapat kung nagpa-save ka, ibigay mo lahat sa Kanya. Para mas madali ang pagsagip sa'yo. Binigay ko lahat kay God. Sabi ko, Lord, bakit? Pero ikaw binibigay mo sa akin to. Alam mong kaya ko. So, nasa on-walk po kasi ako noon eh. Wala po ako nasa work po ako, may motorcade po noon, ganyan. So, yung pong first picture is, may picture po ako. Ayan, nakita niyo po ba? Ayan, meron na. Ayan po. Yan po yung lugar kung saan po ako nag-pray noon. Galing po ako sa room, acting ko lang. Galing ako sa room, umiiyak ako. Lord, gusto ko na mag-obey sa'yo. Tapos parang may bumubulong sa akin, sabi niya, tumingin ka sa likod, anak. Ay, hindi walang anak, tumingin ka sa likod. Feeling ko, pag tumingin ako sa likod, babalik ako sa dati. Lilingunin ko na naman yung past ko. Ang sabi ko, hindi ako lilingon talaga. Diretso na talaga ako. Parang baliw, gano'n. Kasi wala tulog na lahat eh, madaling araw na po yun. So ako na lang mag-isa talaga sa hallway, ganyan. So ito po, dito po ako banda nag-pray. Para po siyang kantong ganyan. Sabi ko gano'n, nag-pray ako doon, nakikinig ako ng Hillsong. Lord, sinusurrender ko na po sa inyo lahat. Hindi ko po alam kung ano pong nangyayari ngayon, pero Lord, in time may intindihan ko. Ang dami, 2 hours yata ako nag-pray nun kay Lord. Diba? Tagal kong hindi nagagawa yun. 2 hours ang tuloy-tuloy, umiiyak pa. Yun lang pala, no? Yun lang pala yung gagawin ni Lord sa akin para bumalik ako ng ganung prayer. So yun na, pray ako. Umiiyak ako. Nakahawak ako dyan sa kahoy na yan, sa side. Ganto siya. Ganto po siya. Hawak akong ganyan. Hinang-hinakaas, umiiyak akong ganyan. Tapos parang may bumulong na naman sa akin. Ito na naman, may bumulong na naman sa akin. Bitawan mo kasi. Ibigay mo sa akin yung fear mo. Takot ako sa dagat. Dagat po yan, no? Parang yung ilalim ito, hanggang dito lang yung lupa. Dito na lahat, dagat na yan. Pero sobrang laki po niyan. Sobrang laki po niyan. Ibigay mo sa akin yung fear mo. Lord, ayun ko, ikaw ba yan? Baka naman kalaban to. Diba? Siyempre, diba? Baka naman pinapahama ko na pala yung sarili mo. Gusto ko na mag-isa, madilim, gano'n. Pag tumalon ako doon, walang magsisave sa akin. Sabi ko, Lord, sige. So naglakad ako, hawak pa rin. Hawak ko pa rin. Kasi dagat, takot nga po ako sa dagat. Hindi nga po ako nagsuswimming masyado. Doon lang ako sa ilalim, gumaganon lang ako. So malalim yun kasi madilim talaga. So, lakad ako ganyan. Hindi ka, sabi, may nagbumulong na naman sa akin. Hindi mo pa rin binibitawan 100% kasi sa akin. Ibigay mo lahat sa akin. Sige na nga, Lord. Tapos yung tuhod ko talaga, habang naglalakad ako doon, kahoy po kasi yan eh. So baka may mga butas-butas, hindi ko alam kung gaano katibay pa yan. So nanginginig po talaga yung tuhod ko, ganun po talaga siya. Habang umiiyak ako ha. So, may mga karpintero banda doon. Sabi ko sana marinig nila ako pag may nangyari sa akin dito. So, pero pinakausap ko pa rin si Lord, tumitingin ako doon sa guard, pinapatay na yung mga ilaw. Tapos hanggang sa nakarating ako doon sa dulo. Siyempre may harang pa rin po yun. Pero sobrang malalim na yung... Feeling ko malalim na talaga yung ilalim kasi wala talaga akong makita. As in, tapos sabi pa ni Lord sa akin, tumingin ka sa baba. Ba't ako titingin sa baba? Baka may whale, may sharks, baka kung ano ba yung nandyan sa ilalim. Kasi nakikita ko madilim.
madilim, hindi ko alam kung may mountains dun sa dulo, hindi ko alam kung may bangka ba dyan sa tabi-tabi dyan. Basta nakikita ko lang may ilaw banda doon, galing yata dun sa city, dun kung saan yung kung saan yung city yun? Kung saan yung mga may party-party, ganon. May mga ilaw, yung flashlight na malaking mga ganon, alam niyo ba yun? Yun, may ganon doon sa side dito. Tapos hindi ko alam kung ano yung nandito sa dagat na yan kasi ang dilim-dilim yan. Kasi gabi, wala talagang ilaw. Sabi ni Lord, tumingin ka sa baba. Ngayon si Lord na yan kasi malalaman natin kung bakit. Tumingin po ako sa baba. Oh, ano naman nandito? Wala naman ako nakikita. Patuloy po ako sa pagpipray kay Lord hanggang sa matapos po, mapagod po ako. Tumawag po ako sa dalawa kong kapatid. Binalita. Ganto pa ako nun eh. Gano'n. Oo, balik-balik akong gano'n. Usap kami ganyan. Gano'n. Oo, yun yung ginagawa ko. Tapos after naman ni GR, si Mark naman. Silang dalawa kinausap ko. Naghingi ako ng advice sa kanila bilang lalaki sila. Ganyan-ganyan. Tapos syempre, mas masarap talaga maghingi ng advice sa pamilya natin, di ba? Kasi alam natin hindi tayo ipapahamak. Kinuwento ko na sa kanila kung ano nangyari, kung anong kabaliwan na yung ginawa ko dun. Tapos, finally napagod na ako. Natulog na ako. Balik sa room. Paggising ko, naligo na ako kasi maaga po yung flight namin. Sabi ko dun sa kasama ko, handler ko, sabi ko, Tay, sabi ko, punta lang ako dun sa, kung saan ako nag-pray kahapon. O sige, samahan kita, sabi niya. Punta ako dun, balik. Siyempre, malakas yung loob ko kasi umaga na. Tingin akong ganyan. Sabi ko, Lord, bakit mo ko pinapatingin dito kagabi? Gusto kong malaman kung bakit. Sabi ko, wait lang. Natatakot ako kasi baka malalim nga yung tinayuan ko kahapon. Tapos nakita ko na yung dulo doon, mountains, kasi sabi ko kay Lord sa prayer ko nung gabi na yun, Lord, hindi ko alam kung ano yung dulo na yun, pero alam kong tutulungan mo akong languyin yan. Kung sakasakali mong tumalon ako dito, tutulungan mo akong languyin yung dulo na yan, dahil alam ko nandun ka. Nandun yung gift at promise mo sa akin. Tapos nakita ko nung umaga, may bangka. May bangka doon. Kung sakasakali palang tumalon talaga ako doon, may bangka na pwede akong kumapit. Diba? Ay! Tapos, tumingin ako sa ilalim. Eto pa, may bangka. So, may sasagip pa rin sa akin, diba? Andun pa rin si Lord. Sasagipin pa rin niya ako. Tumingin ako sa ilalim. Alam niyo po ba, na ganito na lang. Ganon. Yan. Kasya ako, diba? Ganyan na lang yung lupa. So, pag tumalon ako doon, makakatayo pa ako. Pag tumalon ako, makakatayo pa pala ako. Pero isang hakbang na lang, malulunod ako. Ang pagkakaintindi ko po sa ginawa sa akin ni Lord nung gabi na yon, tamang-tama lang yung pag-save niya sa akin. Dahil kung hindi pa ako mag-o-obey, malulunod na talaga ako. Binigyan pa niya ako ng isang step para bumangon. Oh, taray. Hindi ako baliw. Tapos yun nga po. Sorry sa word ah. Yun po, yun yung nangyari sa Ormoc. Sa pag-uwi ko po ng Manila, habang nasa Ormoc po ko, tinetext ko na po si Tita Connie kasi hindi naman po talaga ako nagtitext sa kanya. Pero alam ko yung number niya. Kasi sa Twitter lang po kami nag-uusap. Naglakas loob po ako sa kanya na, Tita, please pray for me. Sabi ko ganyan, nag-reply siya. Nag-reply siya agad. Sabi niya, pumunta ka sa Victory sa Green Hills. Pag-pray kita. Tapos pumunta muna po ako sa Galleria. Kasi doon nga po doon po talaga ako pag sa Manila po ako. Pinag-pray po nila ako at nag-Bible study po ako. First time ko mag-Bible study talaga. Tapos talagang nilabas ko talaga lahat yung... Siyempre, diba, minsan talaga pag nag-Bible study, ayaw mong i-share eh. Kasi parang iniisip mo, hindi ka natitiwala. Pero pag na-kay God ka, ang sarap pala ng feeling kapag sinishare mo yung truth. Kasi alam mo may mabibless ka at alam mo may matututunan ka rin sa kanila. Yung araw na yun, naramdaman ko yun. Pagkatapos kong isurrender kay God. Tapos, punta rin po ako ng Green Hills. Nag-pray kami ni Tita Connie.
Pinag-pray po niya ako, tapos sinabi ko po lahat sa kanya, tapos binigyan niya po ako ng advice, tapos pinakilala rin po ako sa pastor doon. Dami ko na nagiging friends na pastor, tsaka ano, diba, na kay God. So, gift yun from God. Tapos, yun po, edi, syempre, ito na yung first week ko. First week ko to na emo, kasi nga, broken-hearted ka, emo ka. So, sa pagka-uwi ko naman sa bahay, mami ko naman ang ginulo ko. So, lagi kami nag-uusap ni mami, first time din po namin mag-pray together ni mami ng sobrang iyak. Tapos sabi ng mami ko, after namin mag-pray, sabi ko, Lord, I surrender, ganyan, surrender ko sa'yo, ganito, Lord, i-lead mo ako, ganyan. Tapos after ko mag-pray, mami ko naman. Tapos pagkatapos siya umiyak, anak, ngayon lang ako umiyak ng ganito. Ako lang pala yung magpapayak sa kanya ng gano'n kabonggang-bongga. Kasi pag ang anak niyo po talaga, diba? Ako kapatid ko, pag nakikita ko nasasaktan, mas doble yung sakit eh. Nung ko nakita talaga yung love pala talaga ng magulang. Doble. What more pa si God? Diba? Pag nakita niya ako nasasaktan, kaya niya ako sinave eh. Kasi nakikita niya nasasaktan na ako, tsaka ayaw niya ako mapariwara. So yun na. Di na lagi kami nag-uusap ni mami, nag-analyze ng mga bagay-bagay, nag-share ng ganito, tapos nag-repent din ako sa kanya. Para, alam mo yun, masarap din kasi talaga. Ay, mami ko, best friend ko po yan, lahat po alam niya, lahat ng sikreto ko sa buhay alam po niya. Kasi niniwala po ako sa lahat-lahat, ito lang, singit ko lang sa mga girls dyan, sa lahat-lahat na dapat yung sabihan ng mga sikreto ninyo, ay dapat yung nanay nyo. Kasi sila, isipin nyo, yes, mawala man siya o kayo, bit-bit niyo yung story ng buhay ng bawat isa. Kumbaga sa kanya ka lumabas, diba? Dapat sa kanya mabigay lahat ng problema. Hindi, joke lang. Joke lang. Sa kanya mo lahat ikwento at ihingan ng advice kasi hindi ka ipapahamak niyan. Siyempre sa lola ko, nandyan din. Taray. Tapos eto na nga. Ayun na, nag-pray ako. Si mami, ilang araw kong pinupuyat yan. Tapos parang minsan nagkaka-nightmares ka pa. Sige si mami. Tapos gaganyanin lang niya ako. Makakatulog na ako ulit. Alam mo yung touch ng mami. Sarap-sarap pala, no? Tapos, dyan siya eh. Tapos, ayan, ayun nga. Tapos, isang hapon yung mga 3, ganyan. Nandun ako sa bintana nung kwarto ko. Tapos siya, humiga sa kama ko. So, gano'n ako, alam mo, mami, ganyan, no? Hindi ko ma-imagine, chuchu, ganyan. Etos. Ang dami ko sinasabi. Tapos pagtingin ko, tulog. Napagod na sa kaka-emote ko. Tinulugan mo naman ako. Nagpaparinig pa ako, tulugan mo naman. Baka magising. Hindi pa rin. Talaga, gano'n lang siya. Steady. Sino nga, Lord, tayo na lang mag-usap. Tinulugan ako ni mami eh. Sabi ko, alam mo, Lord, sana naman magpakita ka sa akin. Tama ba yung narinig ko? Magpakita ka sa akin, Lord. Paano magpakita sa akin si Lord? Ay, hindi, Lord. Sabi ko, magparamdam ka na lang sa akin. Lord, tingnan mo yung trees, oh. Nag-move siya. Sabi ko, sana ako mag-move din. Tingnan mo yung clouds, nag-move. Oh, parang nag-move. Tapos, kinorek ko yung sarili ko. Tapos yung cloud, sabi ko ba, yan, tinan mo parang may dragon, tapos may ano, alam mo, nag-imagine ka, inuuto mo yung sarili mo. Tapos biglang, teka lang, ano yung nakikita ko sa clouds? Wait lang. Tapos kinuha ko yung phone ko. Picture, may props. Picture. Isa pa nga, picture. Tapos binaba ko, tuloy ako sa pag-emote, Lord, tapos ganyan, tapos tingnan mo yung ano, ganyan. Tapos alam niyo po ba kung anong nakita ko sa clouds? After kong makipagkwentuhan kay Lord, chinek ko po ulit yung phone ko. May nakikita po ba kayo sa clouds? Ano po nakikita niyo? Sabi ko kay Lord, magpakita siya sa akin. Hanapin niyo siya. Sige, kaya niyo yan. Maliwanag ba? Eto siya, oh. Nakaganito siya. Nakita niyo ba? Hindi. Ako lang. Nakita niyo na?
sila? Ay, mga bata. So, yung mga ano po, panihin niyo pa yung faith niyo kay Lord, ha? Mag-pray pa tayo para makita niyo rin siya. Nakita niyo? Okay tayo kay Lord. Okay tayo kay Lord. Na-email ko ba sa'yo, Pastor Zion, yung ano, yung isang picture? Ay, hindi pa yan. Huwag mo na yan. Hindi pa yan. Hindi, kasi meron pong image po ni Jesus yung nakita ko. Ito po siya, oh. Ano ba? Nakaganyan po siya, tapos may parang belo siya. Tapos nakaside siya yung ilong niya, nakikita niyo po ba? Yung ilong niya, eto. Nakikita niyo? Nakikita niyo na ba? Nakikita niyo na? Nagpakita sa akin si Lord. Taray! Diba? Nagpakita na rin sa inyo. Nakita niyo na po? O basta nasa Instagram ko po yan, Maishi na Halili. Dun sa hindi nakakakita pa, i-figure out nyo mamaya, ha? Puntahan nyo yung ano ko, Instagram ko. Sana pwede niyo po bang bilugan? Dyan sa laptop nyo. Ayan o. Hindi talaga ako titigil hanggang hindi nakikita. Pwede niyo po bang bilugan? Ayan, ito. Hindi yan. Sa taas, sa pinakadulo niya. Sige pa. Lagpasan mo yung clouds. Yan, bilugan mo yan. Hindi yan! Yun. Nakita mo na? Ito. Ayan. Yan yung beard. Oh, yes, yung beard niya. Nandito. Siyempre, lang dito. Dito. Si mata niya, ayun, oh. Isa lang yung mata. Paano lang yun? May ilong. Yan yung mata. Yung ilong. Yung beard, baba mo. Yan. Yung kamay. Eto yung kamay. Nakita nyo na? Nagpakita sa akin si Lord. Sabi ko, Lord, yung prayer ko magpakita siya sa akin. Oh, hindi ba ako mag-o-obey kay Lord? Nandyan siya? Hindi mag-o-obey na naman ako. Tapos, hindi pa rin ako na-convince. Alam niyo ba? Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, pasahin mo ako sa lahat ng storm, merong rainbow. Ilang araw po ako naghihingi ng rainbow kay Lord, pero hindi ko sinabing literal na rainbow. Hindi, pinakita mo na. Hindi ba? Hindi ko sinabing literal na rainbow. Ang ibig ko sabihin sa rainbow, good news. Good news. Bakit nangyari sa buhay ko to? Bakit hinihila mo ko, Lord, sa'yo? Alam mo yun? Tapos nun, mag-church po kami Sunday po yun eh. October pa po yun, alam ko, November na. Diba, bago lang yan. So, ito na. Sa sasakyan po kasi, ang umuupo po dun sa tabi ng driver's seat. Isa lang pala siya. Yung mommy ko. Hindi ko alam bakit nung hapon na yun, ako yung umupo. Tapos sabi niya dahil, "Mako, kaki ni mami mo, Ken, anak ako." Dito ako, sabi ko. Tapos, madalas po kasi pag sumakay na ako sa sasakyan, cellphone. Yan. Hindi ako tumingin sa lagi naman naka-cellphone. Tapos pag cellphone na ako, hindi nila ako nakakausap. Tapos, mupo ako sa harap. Paglabas po namin sa gate ng face namin,